welcome sa aming channel. Ako si Mix. Ako si Nix. Ayan, sa episode natin today, pag-uusapan natin kung paano kami nagkaroon ng interest sa video games. Oo nga, paano ba? Teka, sige. Balikan muna natin sa panahon na bata-bata pa tayo. Kasi sa amin, namulat ako sa Nintendo lang eh. Ikaw? Actually, first console ko Nintendo rin. Ayos Pero hindi ako nakahawak, hindi ako nagkaroon ng NES. So, sa layman's term na dito sa Philippines, ang NES is yan yung family computer. Family computer. Hindi ako nagka-own yan. Hindi ako nagkaroon yan. Nagkaroon ako, first console ko is Super NES na Super Nintendo Entertainment System. So, yun ang first console ko. Then, Game Boy, pero sakto lang na kasi batang-bata pa ako nun eh. So, hindi ko pa talaga na-appreciate yung video games. Ikaw? Sa akin kasi, naalala ko lang din nga eh, kasi marami akong kapatid. So, nag-start kami sa Nintendo, malaki. Nintendo Entertainment System, diba? Play yan. Pwede mo na pamalo sa magnanakaw yun eh. Siya kalaki. Tapos na nasira yun, or medyo hindi siya gumagana, bili kami ng Famicom. So, mga 500 pesos na natin yung dati. Kasi mahal na lang din yung cartridge siya ginagamit sa kanya eh. So, ganun yun siya. Pero, yun pala ano lang yun siya. Kumbaga, prelude pala yun siya. Para isang bagay na di ko alam na magiging part siya ng buhay ko. Yung PlayStation. PlayStation. So, yeah, ako talagang doon ko masasabi na nung nagkaroon ako ng PlayStation, doon ako parang masasabi na gamer ako. Kasi talaga, kasi ako nga naalala ko pa yun eh, parang tama naalala ko, it's either 1998 or 99, mga ganun pa sa 7, 8 years old, mga ganyan. Naalala ko pa yun eh, dumating yun sa bahay, ang laki ng box eh. Ang box ng PlayStation, yung PSX. Yun. Tapos nakita namin yung mga laro sa likod kasi mga pre-dream yan. Pero nasisita mo yung mga tawag dito, yung mga games na sikat ng time na yan. Tama naalala ko, Crash Bandicoot, pati Star Ocean 2 yung nasa likod ng box na yun yung ano ko doon. Tapos, ang layo eh, kung galing ka ng Famicom, family computer, kasi punta ka ng PlayStation, parang ang layo masyado kasi 2D tapos naging polygons na, kaya sabi ko parang wow, ang ganda naman ng system na Malayo difference talaga. sobrang layo din talaga. Sobrang layo. Ikaw, kung ka sa PSX? PlayStation, tingin ko mga year 2000, 2001 na siguro. Ganun, mas una pala ako sa'yo. Oo, kasi grade tayo nun eh, grade 1, ano bang year grade 1? So, grade 1, 7, diba? Sabi na. 98 man yan. 98. 98 or 99. Diba? Kasi grade 4 tayo, alam ko 2000 yun eh. Grade 4 tayo 2000. So, less ka ng 2 years. So, mga 98 din. Kala ko mga 2000. Yan, mga 98 na nagkaroon ako ng PlayStation. Yung nagkaroon ako ng PlayStation, yun yan, yung sa box. Siyempre, namaka pa ako nun. Kasi nga, disc. Oo nga, no, pala. Kasi sa cartridge, no? Nasanay sa cartridge na games. Tapos, since na wala pang idea dati sa mga bootleg, di natin alam. Oo, wala akong idea sa mga bootlegs before, lalo na sa cartridge. Kasi dati naalala ko, binibilan lang ako ng parents ko ng cartridge, ng bala, ng games sa Quiapo. Puro bootleg pala doon. Wala akong idea. Hindi ko naman alam na bootleg yun. Basta ako naglalaro nung SNES days. Siyempre, makakita ka doon ng mga 35 in 1. Oo, diba? Yung uso nun, ang dami. Oo, ang dami. So, yung panahon na yun, siyempre, hindi pa ganun ka yung Pilipinas. So, wala pang information about bootleg and original. Sa akin, lalo na here dito sa Palawan. Wala tayong idea talaga. Diba? So, yung nagkaroon ng PlayStation, nagulat ako, ba't isa-isa na lang yung laro? Grabe naman to. Tapos, konti lang. Pero, pag open ko ng box nun, tapos may kasamang laro,
Actually, dalawa lang yung laro ko na simulan eh, nung pagbili ng sa akin. Yan ba yung games mo nung pagdating ng PSX mo? Dalawa, yun nga, dalawa. Dalawa lang pala? Oo. Pero yun ay bootleg? Hindi bootleg, original. Original Bakit? pala agad? Kasi before, nung nagkaroon ako ng PlayStation, before naman, meron na kami yung VCD player ng mga movies, di ba? So, kahit pa paano, marunong na ako mag-salpak nun ng movies. Medyo, sa panahon na yun, sa mga 90s, di ba? Sa mga 90s, child dyan, mga batang 90s, kung tawagin. Sabi nga doon is parang, yung nakapagod manood ng movie dati sa CD, di ba? Kasi pagdating ng kalate ng movie, kailangan mong palitan. Di ba? Hindi na kasi yung memory. Wala pang DVD that time. So, nung nagkaroon ako, balik tayo sa PlayStation, nagkaroon ako ng PlayStation, nagulat ako, ba't ganito yung CD? Black? Yung likod? Black yung likod. Hindi silver? Oo. Rainbow, no? Oo, hindi siya rainbow, black siya. Sabi ko, ayos yun ah. Ayos to ah. Parang sabi ko, high-tech. Parang medyo ganun nga. Medyo ignorante tayo ng mga panahon na yun. Sorry, pero talagang ignorante ako ng panahon na yun. Sino bang hindi? 98, grade 1 ako nun. Diba? So yun, ang first games ko, well, syempre nandun talaga si Crash. Crash Kasi, Bandicoot talaga. Pioneer games yan. Tapos yung isang game ko, akala mo 10 in 1, ganyan, mga ganyan game. Demo CD siya. Demo kasi. Oo, alam mo nga, sayang. Sayang sana natago ko yun eh, kasi rare ata yung mga demo games. discs. Even today, yung mga demo discs ng Sony before. Yun. Try ko, kaya nakatry ako ng maraming games. Doon sa demo disc na yun. Maglalaro ka per game. Siguro 5 minutes isang game. Kasi gano'n lang eh. Next sila kasi yung content niya eh. Oo. Sobrang iksi ng content. Yun. From there, tuloy-tuloy na. Doon ako naging game. Pero sa'yo nang bibili ng mga CDs mo ng mga ganang age? After nang nadadagan na siya? Sino mo bumili? Paano nadadagan na collection niya ng games? Parents ko, syempre, wala akong bili. Sila tayo nun, grade 1. Bale sila na sila na yung bahala kasi syempre parents natin, di ba, hindi rin talaga nila alam kung yung video game. So, kung ano lang yung mukhang astig, yun yung binibili nila. Hindi naman. Yung father ko kasi, nung time na yun, mahilig din mag-games. Okay. Bumibili siya. Ako naman, pag every time na pupunta kami ng Manila, pag may nagustuhan ako na parang, syempre, bata ka, so more on visual. Sa picture lang, di ba? Picture ka lang. So, parang maganda to parang astig to. Ganun. So, kahit na wala pang, hindi pa uso yung magazine. I think uso na yung magazine. Pero mga Nintendo Power na dati, di ba? Pero hindi ako masyado pang into magazines ng mga grade 1. Tayo syempre. Hindi natin alam yan. Ang gusto ko, ang mga panahon na yun is maglaro lang. So, pag may nakitang games before sa Manila, bibili. Gano'n. Tapos mga grade 1 tayo, honestly, maraming nabibiling games kasi nga, minsan lang makapamanila before from here sa Palawan. Kasi wala kang mabibilan dito eh. Oo, wala kang mabibilan. Eh. Walang nabibilan dito sa Palawan before. So, yun. Outsource na lang. So, ipon talaga. Pag pupunta ng Manila, bibili ng ilang games tapos uwi dito. Kaso ako yung tipo ng naglalaro nung una, nung bata pa ako na hindi ko pala alam na tinatapos ang games. Ganun? Oo. Akala parang stage lang. Oo. Nasanay ako sa NES dati, SNES na parang more on points lang, parang arcade lang. Tataas na kayo ng score. Ganun siya. Hanggang na grade, I think grade 3 na tayo, doon ako nag-start na tinatapos pala yung game. Kasi doon din ako nagkaroon ng ng memory card. Kasi yung bumili kami ng PlayStation, walang kasama memory card. Oo. Kaya gano'n pala na yan? Oo, kaya every time na maglalaro ako, pare, let's say Crash Bandicoot, lalaro ka for how many hours? Sabihin natin, umabot ka sa ganitong stage, sa ganitong level. Then,
the next day maglalaro ka. Ulit mo naman. Oo. Okay. Pero, natapos namin actually ng father ko yung Crash Bandicoot dati. Nawala na Nang memory. walang memory card. Pero katagal lang. Katagal lang ano? Mabilis lang. I think, kaya mong tapusin yung 6 hours. Ganun? Tuloy-tuloy. Oo. Palitan kayo para matapos yung laro. Actually, oo. Pero Yeah. siya yung more naglalaro ako. Kasi di pa ganun yung hand-eye coordination natin, di ba? Kasi controller pa. Kumbaga, dahil naging repetition siya paulit-ulit sa level na ganito, kabisado mo na. Kabisado mo Alam mo na na yung yung galaw, yung talon. galawan, oo. So, Ah. mabilis na lang yun. Alam mo na yung nalabasan na ganito, kaya parang Hanggang sa nakabisado ng tatay ko, natapos namin. Ako nanonood lang ng klase. So, sabihin natin, hindi ko natapos, pero siya natapos. Pero natapos namin. Ganun yun, na-experience ko yun. Walang memory card. okay. Kaya nung first time ako nagkaroon ng memory card ng PlayStation, na-amaze ako kasi Pag mo siya Ganun progress. pala. Oo, sa Oo. progress mo. grabe yun. Sobrang ano. So medyo pareho din pala tayo. Mm. Kasi sa akin, kung ikaw na yun sa tatay mo nun, sa akin kasi naliw ko yun, diba? Ako yung nainun sa kanila. Ang dami namin kakapalid na ano eh. Apat kami lahat eh. So ano lang din yung laro, nagpapanood ko. Kunyari, NBA Live pa nun. Hindi pa 2K, NBA Live yung sikat nun, diba? Oo, sa mga batang 90s. Oo, NBA Live. NBA Live pa, di ba? Kung hindi NBA Live, before nun, NBA Jam. Yan, dalawa yan. Yun yung sikat-sikat nun. Tapos yung kapal ko na, kaya ako sa sports. Tapos isang kuya ko naglalaro ng RPG, isang kuya ko naglalaro ng ganito. Parang yung, hindi ko alam na yung different genres pala na yun. Yun pala din yung pagkano ko, paglaki ko yung mga gusto ko. Lalo na yung mga, ang term nila ay JRPGs, Japanese RPGs. Diba? Pero ayaw kasi ng mga Japanese na tao doon ay Japanese RPG, gusto na RPG lang talaga. Kasi role-playing game lang naman talaga sila, diba? So, sa akin kasi ano eh, sa'yo dalawang CD, diba? Sa amin, 30. 30 agad? 30 Grabe. agad. Social pala kayo nun. Bootleg. Bootleg. Bootleg lahat yun. Yun na tayo. O ano nga yung pagka-bootleg na yun na yun. Yun siya. Siguro disclaimer na lang. Kasi hindi rin namin alam. Hindi rin namin alam dati na may bootleg pala. I had no idea na ganun pala yun siya. Na meron parang mga modded na kagad nung time na ng PlayStation na kaya magbasa ng mga ganung CDs na bootleg. So, hindi alam. So, naglalaro na kami sa context na ito yung game, ito yung console, lalaro kami. Mas ang ganda kasi talaga dati ng pagkagawa niya ng mga CDs. Mukha rin talaga original. Parang uri kasi yung case niya, parang uri. Oo. Yung hard case talaga. Hard case. Hindi Ang siya yung ganda parang plastic na ano. Ang ganda ng print, tapos yung CD, pati yung print ng CD, ang ganda rin. Legit eh. Diba parang yan siya? Speaking of bootleg sa PlayStation, na-experience ko pa yan na yung PlayStation ko, bumili ako ng game sa Manila, tapos mura, may mahal, may mura. So, mahal, bibili isa, dalawa. Tapos mura, medyo maraming bibili. Tapos every time na nagtataka ako nun, share ko lang, every time na insert ko yung CD. yung CD, pag yung hindi black, hindi talaga mag-play, lumalabas lang insert memory card and CD-ROM ko yun. CD-ROM kagad yun, CD-ROM na siya. Ganon. Sabi ko, ganon. Doon pa naman yung mga games na yun. Siyempre, for example, Final Fantasy 8. First Final Fantasy 8 ko bootleg. 4 CDs yun. Sa apat na CD pa yun, Ang mahal nun sa ori. Ako sabihin mo, naalala mo ba yung price per CD dati na? Saan? Yung bootleg? O Yung bootleg lang mismo. Kung di ako nagkakamali, parang 100. 100 or 150 minsan. 150 yun, apat na CD, 600 pesos nung time na yun. Yung time na yun. Ang laki-laki pa ng pera nun. Oo. mahal na kami doon. Mahal talaga yun, super. Sobrang mahal nun. Oo. Para sa isang game. Tapos di ko malaro. Oo, tapos di ko malaro. Tapos sabi ko, yung time na yun, yung diba sa school natin, napag-uusapan na Final Fantasy. Kapit na sikat yan. Oo. Kapit sikat talaga. So sabi ko, gusto ko malaro. Tapos every time na sinasalpa ko, ayaw talaga. So, tinry ko lahat ng CD from 1 to 4. Ayaw Wala talaga. Wala talaga. Sabi ko, wala ito. Sabi ko, ba't ganito? Sira na ata yung PlayStation ko. Oo, kasi wala talaga mali, di ba? Oo, ganun. Paano mo nalaman? Ha? Paano mo nalaman na hindi pala yun? Na bootleg. Na bootleg. So, ito na. Oo. Ito na.
Siyempre, nung ako only child, siyempre, naglalaro ako. Minsan minsan kasi may mga, ano ba, hindi ko sure kasi, hindi ko na maalala nga pinsan ko ba yun na malayo? Or, Tapos ako, bata pa tayo, hindi mo or parang anak ng kaibigan ng tatay ko. Minsan, dadali niya dito, maglalaro. Lalaro kami, ganyan. Tapos, siyempre, mag-PlayStation. Tapos, minsan siya, may dala-dala rin siyang bala na games. Puro bootleg. Pro bootleg din. Oo. Hindi gumagana sa kanya. That time, grade 3 na ata tayo. Tapos, siya parang nagkakalala ko siguro mga second year, third year high school. So, medyo may edad. Malayo pala yung gap niya. Oo, malayo. Tapos, sabi niya, ako, may problema tong PlayStation ko, ganun ba? Sabi niya, uwi ko muna. Inuwi niya. Alright. Pinaalam ko kay Papa, sabi, ayusin niya, ito na niya. Sige, walang problema kasi tiwala naman yung tatay ko. Inuwi niya. Nung weekend na yun, kasi weekend lang ako nakakalaro dati. Lahat naman tayo, weekend lang eh. Weekdays na, yari So, tayo. tagal ng antay ko, wala akong PlayStation, siyempre, na weekdays. Ganun, siyempre, aral din yun. Pagdating ng Saturday morning, excited na ako kasi alam ko, Bali, 1 week na nakalipas. 1 week 1 week na, nakalipas. ayos na yung PlayStation ko. Ayos na yung PlayStation mo. Excited na ako, di dumating siya, dala-dala niya yung PlayStation ko. Pagdating niya, yun, na-play ko na yung mga bootleg. Yung pala marunong mag-mod ng PlayStation yun. Again naman eh. Oo. Okay ka din, actually ko. Well, nung itong matanda na tayo, dalawa kasi yung dalawa yung pag-mod niya. Merong hard mod, merong soft mod. Hindi na, naalala ko. Yun. So, yung mas complicated syempre yung Hard, kasi hardware mismo yung like... yung hardware, pero mas yun, mas okay yun. Mas kumbaga, mas sure ka doon. Yung sa soft mod kasi... Sure ka na mabasa dyan lahat. Oo. Sa soft mode, may mga games pa rin na hindi nababasa. Alam ko yung ginawa sa akin, soft mode lang. Pero ibig sabihin, soft motor na narinig niya na lahat. Hindi rin, pero may mas marami na siyang narinig na bootleg. Pero nalaro mo na FF8 nun. Nalaro ko na, first Final Fantasy ko ever. Kaya pala grabe attachment ko sa laro niyan. Nakakita ko pala. Kasi first RPG ko na natapos is FF8. Na-hook talaga ako. Kasi, mga grade 3 rin yun, syempre, tingin ko, grade. Yung father ko nga mahilig pa magkaroon that time. Pero ang trip niya kasi mga Shooter shooter kasi third person shooter. Like, 007, Tomorrow Never Dies. Nahirap yung game na, hindi ko natapos yun. yung father ko natapos niya, Tomorrow Never Dies. Nag-siphon filter din na siya. Nag-siphon filter din siya pero hindi niya natapos. Mahirap din yan. Hirap talaga. Mahirap din. Pero yung siphon filter, naalala ko kaya hindi niya matapos yun. Kasi nilalaro niya yun, wala pang memory. Kaya pala. Mahirap na lang yung game, tapos hindi ka pa makasave. Wala pag-asa. Sa mga viewers natin, siphon filter 1, di ba? Kung mahilig kayo sa retro gaming, I think marirecommend ko rin siya. Siphon filter 1. Action yan. Oo. Action yan. Kahit yung tunan, maganda rin yung tunan eh. Pero yung father ko, ako tinapos ko siya ulit yung nagkaroon ng emulator. Kasi babalikan mo yan. Pero nung dati hindi namin natapos ang father ko yun. Hanggang doon lang siya sa stage na yung nakatoxido na si Hindi da. Kung ano pangalan niya, nakamukha ng pangalan. I think Leon Kennedy something. At ito na yan. Sorry. Anong pangalan niya? Lian or something gano'n. Basta Ay, parang ay. Leon din or Lian, but sorry. Nice ah. First RPG ko, balik tayo, FF8. Ako ba, hindi ko ba sure yung akin yung pinakauna ko kung ang dami kasi, dito sa 30 CDs na, ang dami kasi din. Oo. Pero kung tama nalala ko, it's either Valkyrie Profile or Final Fantasy 9. Hindi ko sure. Sa 9 ka nag-start. Parang- Akala ko 7.
medyo late na kami nag-7 eh. Pero ang galing ng 7, okay, nilaro ko na yung 9. Tapos nagbalik ako sa 7, mas medyo nakuha ako sa 7. Pero hindi ganun kalayo. Mga ito yung 17. Mga ganun na sa amin. Kasi love na love yung game na yan eh. 7. Pero may isa pa sa taas. Ano pa yung sa taas? Yan ganun siya. So di ako sure kung saan sa dalawang yun. Pero tuwang-tuwa ako nun kasi sabi ko, kasi mahilig ako sa cartoons eh. Mahilig ako sa cartoons. Cartoon Network, ang mga pa ng mga series na eh. Tapos yung mga games na yun, parang gano'n siya, cartoon na nag-i-interact ka sa mga tao, pwede ka pa makipaglaban. Tapos pwede mo i-change yung equipment ng, yung mga gano'n ba siya ka, ano, kasi yung galing naman, ano pwede man ang gawin yun. Kasi pag gano'n ka sa family kong apat lang yan, ay apat yung directions na pwede yung puntahan, tapos A tsaka B lang pindutan mo, di ba? A, B lang yan eh. Yung alin? Yung Famicom. Actually, na-forget ko na honestly Famicom kasi hindi talaga ako masyadong nakalaro niyan. Nakikilaro lang ako niyan dati. Pero Hindi yun ako kasi parang, nakatry. kung tama yun naalala ko, correct me if I'm wrong na, pero yun kasi dalawang button lang siya. So, action button, tapos movement button. AB. Oo, tapos directional buttons para sa mundo na character. Yung isang movement button mo, it's either jump yan, or yung jump mo kasama sa interact. Yung ganun siya. Or baril-baril, tapos tapon bomba sa mga ganung games. Kunyari, Jackal. Kung maalala niyo pa yung Jackal, gusto. Taga na nun. Yun yung paborito kong laro tayo sa, Jackal? Sa Jackal. Hindi ko alam yun. Para yun, para ka sa sasakyan. Tapos, para si Rambo pero nasa sasakyan ka. Tapos top view siya. Doon siya. Baril ka, tapon bomba. Nice. Hindi ka tapos yun. Hirap din. Napayak ako nun. Sobrang hirap. Isipin mo, di ba, galing ako sa ganung laro. Na napaka-simple. Na walang customizations, biglang nagkaroon ng in-depth game na pwede ganyan, may nakuha ang party members. Tapos, yun na, sabi ko, grabe pala yung world na to. Tapos malaman ko, pasalamat din tayo sa Diyos, doon tayo pinanganak sa era na yun. Kasi 1998 yun yung golden age ng RPGs na galing Japan. Diyos ko, di ba? Chrono Trigger, Cross, Actually, 789, di ba? Actually, nung sa PlayStation days, sobrang dami talagang Ang dami JRPG talaga. titles. Parang na-spoil talaga tayo. Oo. Parang yung standard natin, naging okay din na. Oo. Kaya pagdating ng mga new generations, parang sakto lang na. Siyempre hindi siya magkakaroon ng connection sa na katulad ng mga Dati. ng golden age talaga ng 1998. So isipin mo yun, parang yun na, ano yun tayo, Star Ocean 2, Suikoden series, Final Fantasy series, Valkyrie, yung Chrono series, ang dami talaga masyado. Xenogears, talaga. Ano? Xenogears pa. Sa Xenogears, oo. Kung hindi nagkaroon ng Xenogears, hindi ko alam kung magkakaroon tayo ng Xenoblade. Kasi, Doon ba nag-start? doon yan sila eh. Sila rin kasi. Hindi ko naman nalaro kasi Xenogears. Kasi, ang ganda talaga, parang, siguro, kaya hindi rin ko bakit nagbabagrades ko eh. Babagrades ko, lagi na kasi, lagi na akong lutang eh. Tapos ang dami pang kakwentuhan sa school din, di ba? Lagi nagkakwentuhan tungkol sa ganun. Buti naman din may, kahit kukunti yung mga bata na may consoles, yung mga games natin napaka-connected kasi parang alam mo to, alam mo yan. Parang ganun, di ba? Tapos parang may band din na ako dun sa mga games. Actually, kaya naman tayo naging friends dahil din sa PlayStation. Alam nyo, klase ko to simula elementary, grade 1. Pero lagi siyang ibang block sa akin. Section. Yun na, ibang section. Yun din yun eh! Magkaiba yun. Sige. Basta ganun siya. Magkaiba kasi kami lagi ng section or ng block nun. So, nung high school kami, naging magkaklase kami first time. Tapos parang may nabanggit na ako sa kanya, hindi ko maalala kung ano na-open ko sa kanya na game. Kung FF10 ba yun? Final Fantasy 10 na yata yun, di ba? Hindi. Hindi ba? I think 8 pa lang. 8 pa lang ba? High school na. Kasi parang sabay yun eh, kasi nung nalaman ko yung naglaro ko ng Final Fantasy, sabi ko, ibig sabihin nalaro mo na yung ganito, ganyan. So Diba? high school na tayo naging close. Oo, parang ganun talaga naalala ko. Okay. Kasi ang unang kwentuhan pa nga natin, parang Gran Turismo yata. Parang may Gran Turismo pa nga kasi may hindi din ako sa racing games. Ako mahilig race. Pero hindi ako ganun kahilig. Gran Turismo lang talaga. Oo, Loyal fan, Gran Turismo. Parang kayo na first. Hindi. Ako GTA kaya GTA. GT talaga ako. Gran Turismo 2 yung pinaka kasama yun sa 30 games namin. Kaya ang Gran Turismo 2. Kasi yung 30 games namin, ang tindi eh. May Oo. Gran Turismo, may Resident Evil 3, may mga RPGs, may mga Mega Man, lahat ng genre andun eh. So kunyari kung ayaw mo to, madali ka dito, tapos gusto mo yung mga simple games lang, may mga
parang contrast style na gano'n, na progression lang na i-clear na yung stage. Andun kasi lahat sa 30 games. Kaya nalula ako sa bulat. Kasi alam ko yung bala dati sa Famicom, kasi mahal na yung mismong console eh. Dahil 500 pesos din yung bala. So isa lang yun, tapos nalaro ko Street Fighter, wala pa ako kalaro, di ba? Yun yung ano doon. Yun yung nangyari sa akin yan. So, high school, doon ko na ito siya nakilala na. At ano ba, kindred spirit ko pala ito pagdating sa mga RPGs ako. Flat out nila mga PlayStation games. Diba? Kasi parang lahat na sabi ko sa'yo, no? Kasi yung nung time na nun, so, nung high school, although may PS2 na tayo parehas nun pero napag-usapan pa rin natin Nauna PS1. magka-PS2 Nauna ka. Kasi parang second year college, high school na ako nagkaroon ng... Ako first year, PS1. 1 year lang. Nauna ka. Isa lang pala? 1 year. Gano'n. Nakalaw talaga. Tapos napag-usapan natin mga PlayStation. Kasi sa school, bihira talaga yung meron no? Bihira talaga. Kaya parang... Or kung meron man, hindi natin napag-usapan or hindi... Well, aminin naman natin na bihira, lalo na nung time natin, bihira yung ano ba tawag dyan? RPG lover or yung mga mahilig sa RPG. Kasi parang siyang niche. Oo, niche lang talaga siya na parang small group lang siya ng mga tao na alam yung ganung bagay. Hindi ka tulad ngayon na halos alam na. Kasi dati RPG lang ngayon, may action RPG, strategy RPG. Diba? Pinalawak Ang dami na kasi masyado. Dati kasi pag sinabi RPG, alam mo RPG kagad eh. lang. Gets mo na kagad, diba? Bida, kasi boring. Boring naman talaga first yung RPG. Well, ako hindi ako na-bored. Diba? Pero sa iba boring kasi talaga. Kasi ang dami text eh. Daming text. Ang dami babasahin eh. Tapos wala pang voice. Walang voice acting over. That time, walang voice over. Tapos, mali-mali pa yung localization. Diba? Yung translation from Japanese to English. Ang daming nawawala minsan na text. Kaya kunyari pag hindi mo alam, kasi normally dati wala kaming guide. Wala tayong guide. Kung may guide man, napaka-rare. Ang guide, yung mga nagkaroon ako ng guide kasi yan, mga grade 4 tayo. Ano yun, yung book? Yung booklet na may mga booklet, minsan sa magazine. Di ba? Pero wala talagang guide. Yung magsisearch ka, wala premature pa yung internet na, super premature siya. Ang hirap nun. Kaya nga masaya yung pag may kausap ka tungkol sa PlayStation. Kasi magbibigyan ka ng diskarte, paano matalo sa ganito, ito ginawa ko. Pag hindi ko makuha yung ganitong gamit, paano ba ito kunin? Ganun kasi nun. Palitan ng ideas. Pag napaka-organic ng palitan ng mismong information sa laro na yun. Kasi kunyari, FF7, Final Fantasy 7, paano mo makuha yung ganitong material? Tapos sabihin mo sa kanya, alam mo yung ganitong material, hindi, ito yung ginagawa niya. Ganun maganda yun, paano kukunin yan? Ganun kasi parang... Pero ang funny minsan, pag mag-share rank ng magkaiba naman yung build kasi RPG. Iba talaga. Iba yung party members mo, di ba? Parang ang hirap din kasi iba yung build mo, iba yung build niya, iba yung build nyo, iba yung build ng niya. Ganun kasi yun. Diba? Yan yung nangyari. Kaya, pero yung masaya kasi talaga nun, ang saya ng ganong interaction kasi napaka-pure, di ba? Kasi gusto mo din magtulong na kasi kunti lang din talaga kayo nakalam nun. Gusto mo lang din magbigay ng information tungkol sa ganito din yan. Ang ganda niyang part na kung sa ang ganda siyang topic na pag-usapan. Parang ganda kasi siya Yan ako Actually, talagang one of the best days talaga yung mga PlayStation. Hands down diba? Hands down. Talaga yan. Talagang iba yung happiness na... diba? Parang mag-look forward ka talaga sa weekends, diba? Kahit hindi ko yung naglalaro, ikaw nanonood, okay lang yun. Okay lang, diba? Kahit nanonood ka lang, parang iba talaga. So, isip ko nga baka doon napunta yung sa streaming kasi may pagkagano, diba? Well, may ibang tao na gusto lang talaga manood, may diba? mga tao na gusto lang manood. Diba? Parang siguro doon din nag-birth yun ganong idea, diba? Kasi may gusto lang talaga na kasi online. Parang gano'n lang. Tapos konting interaction lang, yung chat, diba? Ang layo na ng evolution ng ng mga laro. Malayo na, pero yun nga, big things sa PlayStation. Kasi siguro kung hindi ako nagkaroon ng PlayStation noon, syempre, big things na nagbigay sa akin noon, di ba? Parents ko, big things sa lahat. Pero kung hindi tayo siguro nagkaroon nun, siguro sa mga gamers. Ang hirap i-imagine, Ang hirap i-imagine. Sa mga gamers dyan, syempre may mga kanya-kanya tayong game or console na doon tayo na-start. Diba? Pero sa akin, PlayStation.
Na parang, kasi sa mga gamers na nanonood, di ba, iba rin yung feeling pag nag-game kayo. Iba rin yung feeling na nasa video game ka, just parang, ano bang feeling? Well, for me, Immersed? Parang immersed ka? Parang hindi naman immersed. Well, syempre immersed ka sa game, lalo sa mga bagong games. Tapos bata ka pa, Pero yung game na, yung feeling ng game na parang, nakakatuwa lang. Siguro, sa ating mga gamers, kung sa iba, lalo na nung batang 90s, di ba? Yung iba mahilig pagbasa ng book. Gano'n talaga. Novels or let's say Harry Potter, di ba? Na parang talaga yun. na-immerse sila sa world ng Harry Potter. Tayo naman, na-immerse tayo mga gamers. Sa games. Sa games na nilalaro. Yun talaga yan. Yan, yun lang naman. Pero ang galing na wala lang, ang daming na-birth ba? Na-birth dahil dun sa yung time na talaga nabigyan ka ng isang gray box. Kaya pakain mo ng CD, hindi mo talaga yung item na yan, mabibigay sa'yo cherish na childhood na ako, tsaka fun memories na sa time na napaka-innocent pa, tapos alam mo na kagad yung ito yung mga games na gusto mo, na parang nakubuga ba nun, di ba? Na nakubuga niya, kaya kapag tandaan mo, parang dadala mo na siya, di ba? Kaya, ano din, sa akin, thankful din ako na nagkaroon kami ng PlayStation yung time na yan. Kasi, mahal na PlayStation na. Mahal yan. Di ba? Ano ba that time? Sa amin, 10,000. 10,000 pesos. Sa amin, 10,000 pesos noong 1999. So baka times 4 na yan ngayon. Times 4 at least, di ba? Yung sa inflation, Oo. whatsoever, kung ano man yun. Oo. Di ba mga ganun siguro yun? 40,000, parang presyo. Oo, parang ganun. Presyong PS5. Oo, parang ganun talaga siya. Sa time na talaga na yun, Mahal kasi ang mahal din talaga. 10,000. Oo, mahal talaga. Kaya nag-out ako parang, parang umuwi na lang ako ng bahay, tapos may nakita akong nilaro yung mga kapatid ko na, ano yan? Ito mo yan, hindi man Famicom. Tapos ano nga pakita na natin yung natin. Actually, nagdala tayo ng actually. ng actual PlayStation. Gumagana to, guys. Gumagana yan. Gumagana yan. Yan. Kulang pa lang tayo sa ano ngayon. Yeah. Kaso di bumabalik yung eject mo. Siyempre, luma na. Pero gumagana to. Nilalaro namin to minsan. Ayaw na bumalik. Ayusin natin yan. Pero yan yung sakit talaga din ng mga PlayStation dati. Tapos sa mga yun. Sa mga, let's say, medyo bata-bata, ano ba? Millennials. Millennials tayo mga Gen Z. Gen Z Gen Alpha. Kung sa mga interested lang, bebenta, no way. Hindi, keepsake natin yung mga yan eh. Yan yung itsura ng ng first. Actually, hindi first. This is, DualShock na yan eh. Yung ganyan style eh. dual shock na to. Kasi dati wala pa analog. May time na wala pa analog. Ang first is, wala itong analog. Ito lang talaga. So, ito yung first analog na nilabas ng PlayStation. Yan talaga. Malaking bagay rin. Actually, comfy talaga yung Kagaya yung design na. yung design niya. Compare sa ibang Huwag na tayo mag-name pero sa iba na lang. compare sa ibang brand. Nakatry ako na ng medyo May mas preferred ka, di ba? Ito talaga. mas prefer ko pa rin PlayStation. Ito talaga. Na Yung sa time niya. Oo, di ba? I'm not saying now, pero sa time nung time niya, mas prefer ko yung DualShock kasi meron isang console yung niya, kanyang controller is parang medyo awkward hawakan, tatlo. Yung kanyang handle. Oo, parang ganun kasi siya eh. Parang ang hawak nun, ganito, minsan kaya kasi or nagkakaroon ka, ganito. di ba? Oo. Depende sa game or depende sa style ng paglalaro. Hindi ko alam kung paano yung naisip yun eh. Pero hindi pa ito yung original tong controller, pero gray kakulay na. Same siya, same skin. Kasi hilig ko before kahit sa Game Boys, transparent eh. Kasi yun yung stick yan. Hilig ko yan dati. Agad kasi tignan din. Oo. Yan siya. Yan, naging wired yung mga controller na. Walang wireless na. Walang wireless na. Walang ganun. Walang HDMI. Walang HDMI. RCA pa nun. RCA pa kami nun. Kable-kable pa kami ng yellow, red, pati white. Yan.
Kung ano yung ibig sabihin na yun yung ginagamit na audio jack sa video jack dati. Yung ginagamit namin. Yun. Marami eh. So, Since pinag-uusapan natin PlayStation, ano yung mga, eto, para sa sa information ng iba. Iba talaga yung gaming ng panahon na yun. Before, compare ngayon. Kasi ngayon, more on digital, whatsoever, ang dami yan. Next topic na actually, sobrang dami na di mo alam kung ano na mo para yung nangyari para sa akin. Pero, sa ibang video na natin pag-usapan. Pero, sa dati, nung PlayStation era, nung days niya, maraming cheche-bureche si PlayStation na parang dami talaga. Nostalgic siya pero nung time niya nakakainis. Pero ngayon nakakatawa na lang. Hindi mo alam kung gagana yung bala o hindi. Kanina napag-usapan natin mga bootleg. Di natin alam kung gagana yun o hindi, kung lalagpas ba yun sa puting logo, pupunta siya sa itim, o yung itim, pupunta siya sa pure black na screen, di natin alam yan. Kumbaga, dasal na lang yan eh. Tapos marami tayong ginagawa para pagana yung PlayStation yan eh. Tapos dami yung gagawa natin eh. Yung intro before ng yung intro ng PlayStation, di ba? Di ba? Parang ano rin yan eh. Yung puti na background, tas parang orange na Sony. Sabi ko, pag medyo matagal-tagal yung intro, hindi gagana itong CD na to. Tapos minsan nga parang kunyari walang pakila, di ko titignan. Tapos hindi ko gagana ito eh. Hindi pala ba? Nag-isap na naman. Tapos sa CD. Punas ng CD. May kasi kami naman that time, medyo social. May CD cleaner talaga. Yung pala alcohol lang tayo. Alcohol lang pala. Nabenta tayo na gano'n. May CD cleaner. Punas, salpak. Ay, yung hindi pa na-mod ng nalimutan ko lang kung sino yun. Yung taong yun. Hindi niya pa na-mod. Grabe puras-puras to sa mga bootleg na CD. Ayaw talaga. Pero pag yung orig, sapak lang, walang problema. Tsaka late ko na nalaman, pag bootleg pala, kaya pala tapos na marami ng scratches. Kasi parang matapang masyado pa rin laser ng lens na yan. Kaya nagsascratches pala siya dun sa ilalim. Kasi di ba minsan kahit alaga mo. Tapos makita ko, saan galing yung mga scratches na to? Yun pala yun. Hindi ko alam. Yun pala yun siya kasi nga, parang ibang material pala yun, kaya hindi niya kaya yung laser mismo na sa lens. Yung laser nag-i-scratch. Yun yung sumisira sa CD yung matagal, kasi bootleg lang din talaga siya. Jokes yun yun talaga siya. Yun siya. Ayan natin yan. Tapos mga iba pang style na ginagawa, yung mga... Ikaw, anong ginagawa mo? Pinaka namin nagawa, naka-open to. Para mag-play yung game. Ito yung technique namin dati. Pinakamayala o-open namin yan. Naka-on yung game, gumagana yung game, o-open namin yan. Tapos meron siya dito yun sa gilid. Meron siya dito yung kapag pinrest mo yung lid kasi, meron siya dito parang protruding na bagay. Yan yung pindot dito sa button. Yung button na to, ito yung magpapaikot kasi ng lens kapag may nakita siyang patigiri, iikot siya. Tinutusok namin ng barbecue stick. Talaga? Parang pagana siya, kaya sa part, hindi siya tatalon doon. Gawin namin, buksan namin, sige namin siya, bibito din namin. Talaga? Oo. Hindi ko naman nagawa Yun ang pinakamala namin nagawa. Pero isa sa pinaka-alam ng mga tao, di ba baliktad? Baliktad. Ayan, ginagawa ko yan, baliktad. Hindi ako nagtayo, hindi rin ako nagtayo. Worst lang, baliktad. Nagtayo, medyo matindi na tayo, no? Nakakagayan. Oo. Iba gayan eh. Dati ang ginagawa ko kung hindi baliktad, di ba? Kasi ganyan, salpak mo yung CD. Di ba? Ginagawa ko dati. Papaikutin ko na yung CD. Iba pa yun, no? Papaikutin ko ng gano'n. Tapos bago ko isasara. Pag sinara, bago power. Parang ano siya, running style. Ito ang makina. Kaya mo, nakaluto lang ko, unahan pala kita. Ikuti ka agad kita. Ano ng mga sakit. Ngayon kasi, problema sa games, incomplete, buggy, or something ganyan. Pero gumagana. Always gagana yan, papasok yun sa game. Ito hindi natin alam eh. Hindi natin talaga alam saan siya papasok. Saka pag may bug ang game, yun na yun. Bug niya na yun forever. Walang patch. Walang update. Ang tawag na namin doon, feature. Feature na siya. Feature na.
glitch. Glitch na siya. Glitch Tapos na siya. wala na, nandun na yun siya. Yun Tapos, na yun. Tapos sisikat yun, minsan advantage, Oo, minsan disadvantage sa Oo. gameplay. ang dami ng gano'n. Kasi ang gagaling din ng sobrang addict din ng mga tao. I mean, grabe nila ka gusto yung laro na nilaro nila talaga. paulit-ulit. Tapos may nadiscover sila, pwede to, pwede Oo. ganyan. Tapos minsan may balikan nila yung boundaries ng Oo. game. Di ba? Mga speedrunner, ganyan. Ganyan sila. Mostly ng mga speedrunner, gusto talaga nila yung laro. So sobrang paulit-ulit nila, kaya nang Sana gawin. na nila. Oo, kaya nang gawin nung nakapikit. Ang never ko na-experience sa PlayStation, naalala ko lang, Game Shark. Ako ba, hindi ko rin ba paano Hindi maganahin. rin ako paano... di ko Pero rin CD alam. yan, di ba? Yeah, CD yan. Nakikita ko yung binibenta dati. Pero honestly, never talaga ako gumamit. Kasi hindi rin ako marunong gumamit. Kasi code yun, di ba? Maraming Oo. code yun na Kasi- digits pati numbers, di ba? Oo, may pinsan ako sa Manila. Ang hilig gumamit ng Game Shark na parang Legit niya lang. sobra na. Oo. Parang hirap din kasi na-enjoy yung ganun laro, di ba? Oo. Yun ang problema dun eh. Saka medyo weird kasi sa kanya, mahilig din sa RPG yun. Pero mahilig mag-Game Shark yun. Na may ano doon, meron pa doon na parang ang hindi ko malilimutan sa kanya. Nasa party niya, di ba, FF8. Nasa party niya si Cypher. Ayos ah! Pag syempre, may mga scenes or may mga parts ng game na si Cypher is kalaban. Kalaban siya eh. Syempre, nasa boss. Ano kalaban niya? Si Cypher kalaban. Cypher. Alam mo kagad cheater, Oo. di ba? Amit pa din naman siguro minsan magabitin ko. Parang na-experience niya Oo, na-experience siguro. ko rin yun. Pero ako kasi parang hindi ko talaga... Ang weird na. Ang weird kasi mga ganun. Saka dati, naalala ko, masaya rin yung first GTA sa PlayStation. Nalaro ko Yung Top View? Yung Top Top View yan, di ba? Ako nakita ko lang siya sa Nalaro mga... ko yun. Tama ba sasabihin ko? PlayStation magazines, Oo. sa PSM, di ba? Mga PSM. Nakita ko lang siya doon dati. Tapos sabi ko, may picture ng ng GTA dati. GTA, top view siya. Tapos lahat kaya mong pasabugin yung kotse. Oo, ganun siya. Oo. Tapos may ganun, may stars na rin. Nakakatuwa yung GTA dati. Pero hindi ko yun ang mission, hindi ko natapos yun. Kasi gusto ko lang gawin ito, pasabugin lang. Kasi kaya kami pagbata, di ba? Oo. Kung sumula masira-sira, mga ganyan-ganyan. So, yun yung ano natin dyan eh. Naalala ko lang sa... dito. Sa FF8, alam mo ba, natapos ko yung laro na yan. Kasi, unang beses ko nilaro yan, natatapos ko yan. Hindi ko alam na yung atake ni Squall, kailangan mong timingan ng R1, yung normal niya. Yung attack command, yung mismo attack command lang, di ba? Tapos timingan mo yun, tapos magsasabog siya, di ba? Oo. Kung usapang FF8, may auto yun. But, naka-off kasi yun, di ba, by default. Oo. Tapos, skip ko yung, yung text. tutorial. Kasi marami na ako nalaro, nakala ganun. Tapos nalaman ko parang guaranteed pa ng critical niya, basta timingan mo na parang, ganun pala yun. Pero anyway, yun yung ano ko, naalala ko ng November ko na hanggang natatawa pa rin ako. Natapos ko yung buong game na hindi ko alam yun. Tabal. Ako, unang laro ko ng FF8. Yung pinaka-unang-una usapang FF8. Hindi rin ako nagbabasa. Di ba? Oo. Minsan kasi ang hirap din eh. Hindi ako nagbabasa ng tutorial. Kaya nga eh. Kaya umabot ako ng I think Galbaja. Yung pangalawang garden? Oo, yung pangalawang garden. Yung sa likod ng mountains yun, di ba? Nang walang junction. Attack on the way. Ano lang ata items lang yata yun, di ba? Wala rin atang items yun. Items ba sa junction din? Oo. Di ko sure. Pero kung sabihin natin baka may items rin naman. Basta attack lang. Walang GF, walang magic. Walang mag-alter stats eh. Tapos yun nga, yung matanda na yun. Yung hindi naman matanda, yung mga heroes matanda sa akin. Nakita mo, ganyan. Tapos tinuro Ginagawa sa mo. akin. Basahin mo kasi, yun yung nagturo sa akin ng RPG. Pinasa-basa ko Actually, yan. ang laki kong bagay yan sa buhay ko yung RPG kasi yun, I mean, ano sa mga English teachers namin, tinuruan din naman ako, pero yung mas naging fluent ako sa reading, puro RPGs, kasi kapag di ka nagbasa nun, di mo alam kung saan ka pupunta next eh. Oo. Hindi mo talaga alam, so alamin mo yan kung ano ibig sabihin nito, ano ibig sabihin ng skill, anong item effect, lahat kasi babasahin mo, intindihin mo eh, so tanongin mo pa eh, syempre wala pang internet, tanongin ko yung mga, kaya ibig sabihin ng ano, ganun, sige, parang ganun kasi siya eh. Ako kasi,
nagbasa ako ng yung nagbabasa na ako ng RPG, doon ako nawala ng gana na magbasa ng books. Ganun. Oo, na mga books na story-based. Kasi parang masyado, mas maganda kasi sa laro, di ba? Oo, kasi May visuals. may visuals, Ah, may interaction, ah, di ba? Tapos parang yung bata ko naisip ko, ba't pa ako magbabasa ng libro? Di ba? medyo Tapos, ganun yan. na ganun din, parang sa libro rin, pag may word na na-encounter ako na hindi ko alam, Dictionary. dictionary. Dictionary talaga. Ganun din naman nagbabasa ka ng books eh. Dictionary. Lahat ng bahay ng may dictionary. Lagi yun. Wala pang Google that time. Walang Google, hanapin minsan, wala pa yung word doon. Oo. Kasi manipis yung dictionary mo. Oo. Yun na lang yun. Yun ang ano na rin. Both, ano siya, blessing, di ba? Both blessing siya, curse siya. Kasi curse kasi nga nakainis ang time na yun. Pero pag i-look back mo siya, parang blessing na natutunan mo yung way na paggawa ng paraan ng isang problema. Natuto ka eh. And kudos din sa PlayStation and sa developers ng games kasi naisip, hindi ko naman naisip, alam naman natin. Well, karamihan ng games na alam natin ngayon, mga modern games, lalo na yung may mga heritage, is from PlayStation. Mostly talaga yan. Let's say, kasi, siyempre, yung Mario, Sonic, Sa Nintendo mga mas luma pa yan. Nandiyan na yan sila. Pero yung mga games na hanggang ngayon is may continuation pa rin or mayroon pa rin franchise. Sa mga new generation consoles, no? Maraming nanggaling sa PlayStation. Diyan na yung Final Fantasy, di ba? Resident Evil franchise, Diyan na yan. Persona, Andyan din yan siya. which is ang Persona, nandyan pa rin sa mga best RPG yan. Hanggang ngayon. Ang dami ng consoles yan eh. Oo, Persona. Tapos meron pa... Godfather, Dragon Quest, di ba? Dragon Quest. Kahit Oo. sabihin natin na yung Dragon Quest ay sa... Hindi ko lang sure paano console niya, pero mas... I think na-start siya ng NES or Oo, NES siya, di ba? Oo. Pero mas nakilala yung Dragon Quest 3 dahil sa PlayStation. Sa PlayStation. Oo, doon din, di ba? Kaya doon na pagdating ng PS2, doon na punta yung Dragon Oo. Quest, di ba? Oo. Ayan ang nangyayari sa kanya. Then, ano pa ba? Ano pang mga games na meron sa PlayStation? Na hanggang ngayon meron pa. Oo. I Yan. think marami pang iba. Actually, marami na. Kaya sabihin natin, hindi ka naman kayo. Yung bagong Valkyrie. Warcraft started sa PC, yes, PC. pero nagkaroon sila ng PlayStation. Nag-port. Pati Red Alert. Red Alert, Meron din yung din. dito. Isipin mo, nilalaro ka ng SRPG, strategy RPG, tapos ito gagamitin mo. Ay, sorry, real-time strategy game, tapos ito yung gagamitin imbis na mouse. That would be crazy. Pero ginawa namin ng paraan yan, kasi masaya. Oo. Yan namin. Maraming nagawa yung PlayStation talaga doon. Ayan siya. Kaya, yun, nakakatuwa talaga na nagkaroon ng PlayStation. At the same time, yung sa mga nagkaroon din ng PlayStation dyan, alam ko, siguro para-parehas din tayo ng mga Tingin ko, almost para-parehas tayo ng experience. from the same plot lang tayo lahat. Yeah. Diba? Sa malaking plot yung may nakalagay na PS. Andun yung tayo nang galing lahat. Kaya Kasi parang, aminin natin, alam ko, lalo na dito sa Philippines, sikat talaga PlayStation. PlayStation din talaga. Diba? Diba? Tutusin mo. I think until now, PlayStation pa rin. Kasi parang heritage na yun sa atin. Diyos ko, diba? Tama. Isipin mo, no? May Tekken pa rin. Kung Tekken, wala pang side step. Tekken. Tekken, tapos PlayStation dito ako din. magsimula, tapos ngayon, lahat, di ba? Oo. Pwede na maglaro ng Tekken 8, PC tsaka PlayStation 5. Oo. Gano'n nakalayo, no? And you can play online. Tapos pwede ka mag-online. Dati talagang kailangan, Katabi mo yung kalaban mo. katabi mo yung kalaban mo. Paano palit pa? Paano palit pa. Pag mahina ka sa Dadayo ka Tekken, pa. dadayo ka pa na lugar. Which is yun yung masaya dati. Oh, yung yun ang interaction. masaya. And nagkakaroon ka ng new Oo. friends. Kaya, Siyempre. yun, feeling ko kasi yun din yung kaya marami kaming kaibigan din dahil din dyan kasi yung interaction yan. Kasi Oo. nakakatawa yan, kwento-kwento, paano yung ganito ganyan. Oh. Wala sa guide eh. Yung mga frames niya sa Tekken, I don't know. Basta late ko na nalaman, may mga kwentuhan ako na ganun pala yung laro eh. Di ba? Ganun kasi siya. Ganun ka importante itong gray box na full of dreams namin dati. Oo. Ito yun siya. PlayStation. PlayStation. So yun. I think that's wrap up our episode for today's video. Kasi ang dami na nasabi na. Oo.
So kung interested kayo sa sunod na episode namin sa mga itong bagay, yan, nandito lang kami. At antayin nyo na lang yung mga next series namin ng episodes. Saka sa mga classic gamers dyan or gusto mag-try ng classic game, PlayStation marirecommend talaga namin. Without a doubt. Even until now, honestly, naglalaro pa rin kami from time to time ng PlayStation. Pero hindi na madalas kasi syempre, nandito na tayo sa new age ng gaming eh. Tsaka may trabaho na kami, sa pamilya. Pero nabigyan pa rin namin ng oras na yung leisure namin kasi love talaga namin. Lalo na sa mga batang 90s dyan na gusto ng nostalgia na nagkapaglaro ng PlayStation. Wala namang masama kung ita-try natin. Yun lang naman. Tapos ko lang nakalagay ng Lunar. Oo. Nag-Lunar pa ako, Superstar. Sa channel niya, The Meek channel. Minsan nag-stream Pwede ako. yung manood ng gameplay niya ng At saka, PlayStation game. para sa mga nanonood, sa comment, type nyo paano gumamit ng GameShark. Paano gumamit ng GameShark dati kasi hindi Baka talaga matry namin, pero baka masubukan namin baka these pwede days. namin subukan ngayon. Kasi curious lang talaga kami. So anyway, yun lang din naman. Yan lang. Thank you. Thank you sa nagsama sa amin sa aming discussion sa aming podcast. See you. Bye!